guys! Welcome back to my channel. And for today's video ay pag-uusapan natin ang Philippine Immigration Guidelines na nilabas noong last week pero ngayon ay na-postpone na siya. So if you're new to my channel and you haven't subscribed yet, please like and subscribe. Supposed to be yun ay effective yesterday but it was postponed due to some reasons na merong concerns na ni-raise doon sa Senate about sa departure procedures. Ayun daw yung kanilang mga reasons, okay? Bago tayo mag-comment, panoorin muna natin yung news about doon. Magpapatupad ng bagong guidelines para sa screening sa mga Pilipinong mag-abroad simula Setyembre. Kabilang sa mga posibleng hanapin ang ilang mahalagang dokumento kahit yan mismong pag-uusisang yan ang inirereklamo sa ilang viral video. Nakatutok si Salima Refran. Ilang ulit nang nag-viral ang mga reklamo ng mga biyaherong kung hindi na offload o hindi pinasakay ay na-miss naman ang flight dahil sa dami ng tanong sa immigration bago umalis ng Pilipinas. Kaya sa kampanya ng gobyerno para raw malabanan ng human trafficking at illegal recruitment, formal nang inilatag ang mga bagong guidelines para sa departure screening ng mga Pilipinong babiyahe abroad. Pero kung inakala nyo magluluwag, tila lalo pang naghigpit sa mga panuntunan sa mga dokumentong kailangang ipakita, lalo na kung sponsored o sagot ng iba ang gastusin sa biyahe. Those who are traveling for tourism purposes only, na wala pong sponsor, they are just regular tourists, wala pong kailangang ipag-alala because just the regular documents po ang tinitingnan natin. Bukod sa Okay guys, so noon pa man, ayan na talaga yung implementation ng immigration, okay? Parang nilinaw lang nila ngayon na kailangan yun talaga. Pero noon pa yan guys, okay? Kung ang travel mo guys ay hindi sponsored, okay? Ang kailangan mong dalhin ay yung ticket mo, yung bank statement mo, yung certificate of employment, yung iba pa dyan guys, hinahanapan ka ng company ID. Okay, ako noon ay hinanapan ng company ID. Yung travel itinerary mo guys, hanapan ka ng credit cards, kahit hindi yan doon sa kanilang list ay hahanapin nila yan sa'yo, okay? Para mapatunayan talaga na may funds ka for your traveling, na kaya mong mag-travel kahit saan ka pumunta. Okay? Yung wala doon sa listahan guys, depende yan sa immigration kung hahanapin sa inyo. Pero, yun ang sasabihin ko sa inyo guys, hinahanap nila ang company ID. Okay, tinitingnan nila doon yung kung meron silang telephone number. And then, tinatawagan nila yan guys. Okay, para ma-proof na nagtatrabaho ka talaga doon. And then, one more thing guys is yung hinahanap nila ay yung tanongin nila is yung credit card. Okay, bakit nila hinahanap yan? Kasi just in case na maubusan ka ng pera, ay meron kang card na support doon sa cash mo. basic travel documents, maaaring hingan ng ibang patunay o dokumento ng relasyon, pati na kapasidad ng sponsor na pondohan ng biyahe. Kung magkaanak sa first degree, tulad ng anak, kapatid at mga magulang, kailangan ng magpakita ng original PSA-issued birth certificate o marriage certificate, kopya ng work visa o work permit o residence permit ng sponsor at OFW documents kung OFW ang sponsor. Kung mas malayo sa immediate family ang nag-imbita tulad ng tiyahin, pinsan, hipag, biyenan at iba pa, bukod sa mga patunay ng pagkakamag-anak tulad ng mga original PSA certificates, kinakailangan ng notarized original affidavit of support and guarantee na ninotaryo o inauthenticate ng Embahada ng Pilipinas, konsulado o honorary consulate depende sa bansa. Kailangan rin ng legal na kasulatan mula sa sponsor na nagpapatotoo na ang biyahe ay para lamang sa tourism purposes at babalik sa Pilipinas ang sponsoran. Kasama sa kasulatan na ang kabiguan na masunod ito ay maaaring makaapekto sa mga biyahe ng pasahero sa hinaharap, pati na ang kapasidad ng nag-sponsor na magkumbida. Pero paano halimbawa yung mga inimbitahan naman ng kasintahang banyaga? May karagdagang requirement daw para dyan. They may show proof po of their relationship. That could be photos, that could be any document po. Tinitingnan din po who the sponsor is. Hindi lang po yung relationship nila,
but who the sponsor is upang malaman if this is a legal person and kung nag-sponsor na ba siya ng ibang tao before, yung address, contact information nung sponsor na yon for the Philippine government to be able to siguro locate should there need to be should issues arise. Naman guys, sa sponsored, okay, sa sponsored travel, ang kailangan dyan ay yung affidavit of support. Yun ang pinaka-importante. Ang affidavit of support guys ay nakukuha yan doon sa Philippine Embassy. Kanilang list, diba, yung affidavit of support. Pero, nung nag-travel ako, hinanap nila sa akin yung receipt kung saan pinadala yung affidavit of support. Okay, yung sabi ko doon sa immigration officer, pinadala yan through Euro Express. So, hiningi nila yung resibo ng Euro Express, guys. Katunayan yan na hindi yan gawa-gawa lang. Katunayan yan na talagang legit yung document na pinapasa mo. So, yun ang hinanap nila sa akin. So, nung nag-travel ako ng sponsored ko guys na travel, ang hinanap ay yung, syempre, yung ticket, affidavit of support, CFO, yung receipt ng pagpapadala ng affidavit of support, yung tiningnan yung aking messenger, tinanong kung magkano yung dala kong pera, hindi naman nila tiningnan yung bank statement, although sponsored ang aking travel. Hiningi rin yung passport ng aking asawa na boyfriend ko noon. Okay, so yun ang kinuha nila. Yung affidavit of support guys, kukunin nila yung original na copy noon. Okay, so yun ang kanilang mga tinanong nila sa akin. So, may mga tanong kung paano kayo nagkakilala. Okay, so kung saan ka titira, mga ganon. Tinanong nila kung kailan yung birthday ng aking boyfriend. So, dapat alam mo yan, guys. Yun, tiningnan nila yung aking messenger. Yung pinakaunang conversation namin. Okay? Ng aking asawa. Or boyfriend ko siya nung nag-travel ako. So, tiningnan nila yung pinakaunang conversation namin. Pinakauna-una. May pinrent na ako guys, pero hindi niya yung tiningnan. Gusto niya talagang, pinresent ko yun sa kanya, yung nakaprint. Pero, ayaw niya nun. Gusto niya talagang makita yung nasa cellphone ko. So, yun ang kanilang mga hinahanap. Kahit wala doon sa list, di ba guys? Be ready lang guys, kasi kahit wala doon sa list, tatanungin nila yan sa'yo. Hindi yung mabibigla ka, ay bakit ganun? Okay? So, dapat may nakaprint ka, kagaya ng mga photos together. Okay? Nabanggit nila yan doon. Mga chats ninyo, dapat i-print nyo na yan. I-ready nyo rin ang inyong messenger just in case na gusto nila itong tanungin. And then, ano pa? Kung yan naman ay family guys, dapat ayun nga, magpipresent kayo ng birth certificate na PSA, from the PSA. Kung OFW naman, yung nag-invite sa inyo, ay kailangan yung mag-provide ng mga related documents about doon sa pagiging OFW. Naglatag rin ng requirements para sa mga pagbiyahe ng mga OFW, mga menor de edad, mga mag-aaral abroad, volunteer workers, mga pupunta sa Hajj at iba pa. Pero sa dami ng hahanaping requirement, hindi ba ito masyadong stricto at nalalabag na ang karapatan na bumiyahe? The reason for instituting revised guidelines is a matter of national security. So we pass these guidelines in the hope that we protect our fellow citizens from the perils of human trafficking. This, as I said, is not a curtailment of the right to travel, but really it's an enforcement of policy. Sa primary screening, pwedeng i-clear o i-defer agad ng immigration officer ang biyahero. Pero kailangan niyang ipaliwanag ang dahilan para dito. May 15 minuto naman ang immigration officer na gawin ang secondary screening. Actually guys, yung sinasabi nila na 15 minutes doon sa interview, ay hindi talaga yan 15 minutes.
sobra pa siya sa 15 minutes. Okay? So, pag na-subject kayo for the second interview, ipapasa nyo ang inyong passport doon. Ibibigay nyo ang inyong passport kasi marami po kayong nakapila. Hindi po yun agad-agad kayong i-interviewin. Okay? So, pag inyong turn na, magwi-wait kayo doon. Ang pag-wait nyo doon, guys, ay matagal. Sa bago kayo ma-interview. So, pag inyong turn na, guys, ay hindi lang siya 15 minutes. Over siya ng 15 minutes. So, hindi ko alam bakit sinasabi nilang 15 minutes. Siguro yun ay average lang. Okay? Depende sa immigration officer na magtatanong sa iyo. Pero hindi man ito patatagalin pa. Ang napakahaba ng ang pila sa immigration. It will only take a matter of 45 seconds to scan and to validate all the documents. The process will still be limited to 45 seconds, pero at least alam na po ng mga kababayan natin kung ano dadalhin nila. Sari-sari ang opinyon ng mga pasaherong nakausap namin. Kasi ako hindi ko alam. Ano lang po nila ituloy para hindi mapahamak. Epektibo ang revised guidelines sa unang linggo ng Setyembre. Maaaring basahin ang kumpletong guidelines at kakailanganing requirements sa Official Gazette ng pamahalaan. Para 45 minutes na sinasabi niya doon sa first counter. 45 seconds? Yeah, 45 seconds narinig ko dito, diba? 45 seconds. Hindi ko alam kung tama yung sinabi niya. Hindi ko alam kung saan galing yung 45 seconds. Pero, hindi, kulang po yung 45 seconds, okay? Dahil pagtingin nila, syempre, titingnan. Depende siguro guys sa situation mo, ano? Pero, kulang yung 45 seconds. Walang 45 seconds doon guys sa first counter. Okay. So, ganun yung mga kailangan yung i-ready bago kayo mag-travel. And ngayon ay na-postpone siya. Para sabihin ko sa inyo guys, kahit noon naka-implement na yan. Hindi lang yan ngayon. Okay? So, parang nililinaw lang nila. Parang ilagay lang nila sa black and white. Para yung mga travelers ay walang masabi doon sa kanilang mga tinatanong na or hinahanap na documents. Ayun. So, dapat pa nag-travel kayo guys ay kung alam nyo naman na legit ang inyong travel ay bakit kayo kakabahan, diba? So, kung alam nyo naman na legit ang inyong mga dalang documents, bakit kayo kakabahan? Okay? So, be confident and then sagutin ng maayos yung mga tanong. Dapat maging magalang din tayo guys. Huwag tayong bastos, okay, sa pagsagot. Kahit na naiinis ka na, ay kailangan dapat ano ka pa rin. Yung composure mo, ganun pa rin. Huwag sirain ang araw. Okay. So, kung kayo ay ma-offload, yun ay may dahilan. Base doon sa evaluation ng immigration officer. At base doon sa inyong mga sagot. At based doon sa inyong mga documents. Ayan guys lang yung ating video for today. And I hope I'm gonna see you guys on my next one. And thank you for watching and see you. Bye!